Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, May 2, 2024 at laglag yung market natin. No? So medyo nag-drop po yung mga big caps na stocks natin. Yung news natin from the holidays natin, di ba, Labor Day kahapon. So wala po tayong pasok is yung interest rate sa bandang US markets. Hindi muna sila magbababa. So more than 5.5% yata yung interest rates nila. So tingin natin yung iniinda ng market natin. Pero ngayon, as of this time na nagre-review tayo, mukhang magre-reverse naman yung galaw natin hopefully bukas. Kasi yung US market is nagbabounce na rin po yung galaw niya. Pero medyo mahina nga tayo kasi medyo lumabas yung ilan dito sa mga investors natin, medyo tinamaan is majority is yung ating mga big caps na stocks. So meron tayong 87.84 million net foreign sales sa market and then nag-drop tayo ng 0.81%, 6,646.55. Ayan. So nagkaroon ng gap down yung index natin. Pero marami pa rin trending stocks. So karamihan ng mga trending stocks natin is yung mga small caps at saka yung mga mid caps na stocks naman natin. So nanguna dito sa listahan po natin si ABS-CBN. So alam niyo siguro yung pinaka-reason bakit siya nag-bounce for today is ayan, namakyaw ng 8% na shares ng ABS-CBN si Mr. Leandro Libiste. So ganyan din nangyari sa sa RCI natin kaya medyo umarangkada na siya, di ba? So halos 200% na yata si RCI. So ganun din daw ba yung pwede mangyari dito kay ABS-CBN natin kasi nasa 5 pesos. So at the lowest price yung current na price action nitong si ABS-CBN. So nag-up siya ngayon ng 18.06%. So very good catalyst para sa kanya. So tingnan natin kung ma-turn around niya yung company. So ang pinaka-reason bakit daw bumili si Mr. Leandro Libiste dito sa ABS-CBN natin is para daw yung value of shares makatulong sa mga shareholders nitong si ABS-CBN natin. So tingnan natin baka may balak siya pumasok sa yan dito sa ABS-CBN. Pero si SPNEC medyo mahina din yung galawan natin sa kanya, di ba? So next na trending natin, so mga small caps nga to. So si FCG nag-up po siya ng 7.69%. So nung umaga, umabot pa yata ito ng hanggang 9% na galawan. So meron siya net foreign buy na 2.68 million. So medyo mahina yung stocks, di ba? Medyo nag-subside na yung Iran-Israel na nagpabagsak na market natin. So bumabagsak yung blue chip. So siguro kaya nandito yung mga traders natin sa mga small caps na stocks. Okay? So very good para kay FCG kasi medyo tulog din siya sa bandang ilalim from the past few months, di ba? So itong April natin. And then next si STN natin. So nag-drop to, di ba? Drop pa to o gain? Ayan, so drop yata itong nasa sulat ko, 29.92%. So profit taking pa rin itong si STN natin. Wala yata gusto sumalo sa kanya. At tignan natin bukas kung merong bounce yung price action niya. So normally after mga ganyan 2 to 3 days nagba-bounce yung stocks natin. Hopefully ganun yung mangyari dito kay STN. Tapos si KEP natin, so another flooring sa galaw niya ngayon, negative 30%. So ito sinagad sa 30% yung galaw niya. So 4 pesos na lang siya. So nandun na siya sa range natin na 4 to 6 pesos, di ba? Yung computation natin sa kanya last time after na magkaroon siya ng 200% na dividends. Ang problema dito, since medyo takot yung karamihan sa kanya, meron pa bang another flooring itong si Kep natin? Kasi kung walang bibili sa kanya, so most likely, pwede pang bumaba yung price action natin. Hindi naman guaranteed na 4 peso or 4 to 6 pesos yung lalabas sa kanya after ng X date natin sa kanya. So depende pa rin sa traders. Kaya watch out na lang po doon sa mga merong Kep. Hopefully mag-bounce na rin siya. Tapos si Plus, yan. So ito yung ginamit natin na example dun sa my app natin kay 2Trade Asia Plus. So nag-gain tayo dito ng 14.47%. Medyo nagtipid na tayo ng konti dito. So um, okay, binabalik yung mga nagbuo sa kanya last time, di ba? Lumalabas. Alam ko may 80 million na lumabas sa kanya last time nung nagkaroon siya ng malakas na drop ng price action. Pero ngayon is halos bumalik na siya. 56.76 million net foreign buy kay Plus. Ayan, so bumalik siya after ng malakas na bagsakan. Hopefully nakasalukan doon sa sa ilang araw din to na binantayan ko kasi yung price action niya medyo ayaw, di ba? Nauntog siya, nagda-Dow G. Pero ayan, pinitik din yung price action natin sa kanya. Tapos si dito, ayan mga kadito natics. So naging good catalyst yung
'di ba, yung loss pa rin naman siya for the first quarter ng 2024, pero mas mababa na daw yung loss niya ng o kaya nag-improve siya ng 23.54%. Lugi pa rin naman. Kaya lang meron siyang bagong news. Tingnan natin bukas. Ano na naman kaya yung presyo niya? Kasi magbebenta na naman siya ng malaking shares. 2 to 3 billion yung pinaplano po nitong si Dito natin. I-check nyo na lang po. So babahan ng shares kay Dito natin. Ayan. So tingnan natin. Bukas, maganda tingnan ko anong ang galawan nitong si Dito naman. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks for today. As usual guys, disclaimer sa mga bago po dito sa channel natin, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So, ayan, kung gusto makita yung mga binibili natin kagaya ni Plus, ayan. So, nachamba natin yung bounce niya for this week. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So, check mo na lang po yung ating daily uploaded videos. Ayan, so mukhang maganda na naman yung trading natin na kasi may mga umaakit na naman stocks. Couple reviews, yung mga sample na reviews natin sa mga companies. Ayan, si Oceano Gold, hindi masyado maingay. Tapos yung ating sample trades dito sa market, basic indicators or technical analysis, fundamentals, tapos yung mga risk management natin. Okay? So follow mo na lang po ako dito. Ganun din po dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So si crypto natin nasa 57K na lang. So medyo malakas yung drop nito si Bitcoin natin. So follow mo na lang po yan. Hopefully in the future meron din tayong vlog na may ilagay dyan. Sa social media, follow mo po ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Ayan. So pili ka na lang account, Facebook account or dito sa Facebook page natin para updated ka sa mga posts. And then sa articles dito sa Bodega Peak. So local market dito sa US at saka dito sa crypto. Double check mo na po yan. Money earners. So ayan, ililipat ko lang naman to kay Bodega Peak. So check mo na lang po ha. So dito tayo kumukuha ng passive income natin kapag medyo mahina si Philippine Stock Exchange natin. Tapos yung summary ng mga news, wala pa si Philippine Stock Exchange pero late na ako nagre-review ngayon. So hindi pa siya lumalabas. Ayun si dito. Investment Secrets ni Ma'am April. Wala, puro videos lang yung meron dito. Wala pa nilabas si Philippine Stock Exchange naman natin. Okay? So, ito yung news ngayon with regards sa mga cryptos po natin. So, medyo malakas po yung drop. So, down na siya 20%. Malaki na rin ang drop niya, no? 73,714 nung nag-peak siya last time. And then yung review natin bago yung Labor Day natin, nasa 60K pa siya. So nag-drop na naman siya 56,000. Itong si Bitcoin natin. Hindi pa yata tapos yung halving natin. Wala pa rin tayong balita kung kailan matatapos yung ginagawa nila. So dito CME, ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo. So dadami na naman shares nito. So check nyo na lang. Dito si CME planning follow-on share sale in the first half of 2024. So proceeds for telco network rollout and other funding requirements. So magbebenta na naman po siya ng shares. So dadami yung shares, bibigat na naman si dito natin. Awan ko kung makalampas pa siya dyan sa current na price niya. So kahit na medyo maganda yung galaw natin for today's trading. So last time yung bumili sa kanya piso. So baka ganun din ang benta niya for this new investor o sino man yan. So as source said, this will be a modest fundraising exercise of about 2 to 3 billions. Ayan. So, anyway, tingnan natin. Hopefully, makasurvive si dito natin for the first 5 years. Meralco pursues nuclear study. Ayan. So, ito naman si Meralco sa nuclear power. Target 6 months completion. MER is advancing to a formal feasibility study for developing micro-modular reactors with completion expected in 6 months. Ayan, tingnan natin kung okay sa kanya. So, ito na po yung catalyst ni ABS-CBN. Libistes Solar Philippine releases statement on ABS-CBN investment paying tribute to Senator Ligarda before Mother's Day daw. Ayan. So, pero ang pinaka main reason kaya siya bumili. So, I hope there may be now be a way for us to be of help for the benefits of ABS-CBN
shareholders. So, pero hindi lang naman siguro yan, no? In terms of business-wise, baka meron ding plano si ABS-CBN kasi nakabalik na siya ulit sa Channel 2, sabi nga natin, di ba? Doon kay All TV natin. Ayan. So, tingnan natin. Pero lahat ng nilagyan ng investment ni Leandro Libiste maliban sa SPNEC is umakyat, di ba? So, una si RCI and then another naman itong si ABS-CBN natin. So, mukhang dito na naman yung pag-uusapan natin for the next few days na trading natin. Meron pa tayong isang araw for the week na trading naman. So, Bloomberry Resorts Units Sureste Properties purchase 921 million Bloomberry shares at 18.22. Pero yung pinaka-price niya is 10. So, 80% yung lugi niya doon sa pagbili niya ng shares. So, ang tanong, saan niya ilalagay yung shares na yan? Ibibenta niya ba din sa ibang investor? Which is parang unlikely kasi lugi nga siya, di ba? So, 80% yung lugi niya dito sa pagbili niya ng shares para ma-settle na yung kaso-kaso nila ni GGAM naman. Okay? So, ito yung mga winners sa losers. Okay, sa mga stocks pala to. Tapos, foreign funds bought, ito yung mga binili. BPI, China Bank, Metrobank, MFC, ACN, SCC, CNP, PMI, JTCAP, LTG, CRITS, FLI, Sunmec, Robinson, at saka Citel. And then, ito naman yung mga binenta. BDO, East West, Security Bank, APF, Gen, DNL, FD, GSMI, ABA, AC, Aboites, AGI, GGS, SM, Ali, Aries, Meg, RCR, and Robinson, Globe dito at saka si SEP. Ayan, so mga properties o bakit nagdoble. Akala ko ba binili tapos dito binenta naman. Ayan, medyo nakakalito. Baka binenta kasi bumagsak yung mga properties naman natin. Okay? So ABS extends gains at a close stock source 18% to 5.1 pesos per share. So maraming nagpupuntahan kasi nga historically yung mga binibili ni Mr. Leandro Libiste is umaakyat po siya. Yan, for temporary gains sa trade natin. So dito CME Holdings, parent firm of Vito narrow losses by 24%. Ayan, so yun yung isang catalyst natin. Kaya lang, hindi ako optimistic dun sa magbebenta na naman siya ng shares. So dito TEL ended with 9 million subscribers. Growth was driven by 87% surge in data revenues to 8.1 billion pesos naman. Okay, so ito si Mr. Leandro Libiste kanina. So puro siya yung laman ng news. Ayala Corporation enters cooperation deal with New Zealand Trade Agency. The BSP is scheduled to meet for another 2 weeks. So we have a lot of time to digest what Fed has just done. Pero hindi naman nag-cut si Fed sa US. Most likely hindi rin magka-cut sa Philippines. So credit where credit is due. There are a lot of synergies for the Consoji family, Lopez family, Rockwell Land Source Pass pre-pandemic pa profits. Yung iba, sino ba dito? HCI, listed property developer, saw earnings rise by 23%. Okay, so and then sa US market natin is pullback sila kagabi, no? O ng isang araw kasi Labor Day din naman to. Ayan, so pares lang siguro tayo dito sa US market. Pero yung futures nila medyo maganda. Hopefully ganun din mangyari sa atin. Maharlika, so led by President Rafael Consing has signed a deal to explore potential investment in Mindoro Islands energy sector. Ayan, sino kaya yung stocks ang related dyan? So ito yung sabi ko sa inyo, Federal Reserve keeps Fed's funds rate at 5.5% naman. Okay? So the rest is yung mga galaw natin from the before ng holidays natin. Ayan. So patalastas ulit guys. So yung ating Patreon channel, so pwede po kayo sumali dito yung mga gusto ng guide sa trading, sa market investing. So May 2, ang official opening natin sa kanya for this round ng May. So double check mo lang po yan kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine market. Double check mo po yan. Ayan. So dito tayo makasama natin through thick and thin dito sa mga stocks na binibili naman natin. Ayan. So double check mo na lang po. Tapos yung galaw ng market natin, silipin natin siya. So not so good for today. Okay lang kasi 1 billion naman yung bumili last time, di ba? So meron siyang 87.84 million net foreign sale. Kaya lang nag-gap down yung market natin. So medyo malakas yung drop, negative 0.81%. So nagkaroon tayo ng temporary peak dito. So hindi na umabot dito sa 6.8, 6.7. So hopefully, bumalik ba tayo dito sa sa trend sa baba?
yun lang, no, bumalik tayo dito sa ano, dito sa, sabi natin, ayaw natin bumalik dito sa trading range na to. Ayan, bumalik tayo dito. Tanggalin ko muna. And okay, so bukas magdi-decide siguro, no. Ang maganda makita sa kanya, bumalik tayo dito sa 6,700. So siguro maganda yung galaw ng US market mamayang gabi. And babawi din tayo dito sa 6,700. Kung hindi, pag another drop yung market natin, so meron tayong sideways for the month of May naman. Tapos hopefully June, July umakyat siya bago ulit yung pinangingilagan natin na ghost month po dito sa market. So medyo nauntog yung RSI, nag-below 50 ulit. Yung MACD formation natin is okay pa naman. So may pagka-bullish pa rin naman yung galaw niya pero not a good sign kasi bumalik tayo kaagad dito sa 6,646. Okay? And then marami sa mga big caps is laglag. BDO 1.4, drop SM 1.47. Ali, kinain na rin niya yung gains niya, no? 3% drop. Jollibee 3.9. URC minus 1.55. So, puro laglag yung mga big caps. ASEAN minus 3%. AC minus 2.8. Meralco minus 1. At saka CPLDT minus 0.4%. Meron pa dito. Monday minus 0.45 and then Converge negative 2.55%. Panalo si ICT, mangyayari dito? Yung breakout si ICT 5.14% at saka si Metrobank is 2. Ganda ng galaw ni Metrobank, 2.71%. And meron pa ba? Si Wilcon 0.6% naman. Okay? So yun po yung mga moves ng mga big caps na stocks. Yung mga winners for today is, yun nga po, si ABS-CBN 18%. And then si Plus, ayan, naka-timing din tayo kay Plus, 14.47%. ABSP, so ABS mo kasabay na yan, no? PHR, so balita din, may bibili, di ba? May investor. 7.69%. Dito, 7.6, ba? Parehas, 7.69%. FCG, nabuhay, 7, dami 7.69. 7, 6.9. APBI, 6.5. Lotto, 4.5. Kailan downtrend si Lotto natin? Sino pa? Alter, 3.13. Downtrend din to. Si ABA, nabuhay si ABA natin. Mukhang babalik na sa average price natin. 2.94%. Metrobank. Sino pa? Marami din palang gumalaw, no? So, mga big caps lang talaga yung laglagan. So, STN. So, nag-drop tayo ng, ayan, drop siya. 29.92%. Nag-flooring din pala to si STN natin. Si KEP, yun, sinigad sa 30%. RCI minus 8 na lumipat na kay ABS-CBN. GGS minus 4.89%. CPLC minus 4. Sino pa? SSI minus 3. Ali minus 3. EI minus 3. Laki din ng mga drop. All-HC minus 3. GMA minus 3. Mukhang nasadlak na si GMA 7. Converge minus 2. Bloom minus 2.5. Ayan, so medyo marami din po yung lumaglag na mga stocks natin. Kinain na rin niya yung gains nitong si Bloomberg naman. Okay? So tingin tayo dito sa global markets. So based dito sa, refresh natin siya ng konti. Galawan po ng mga big indices natin dito. So Nasdaq futures, mukhang okay naman, 0.95. Dow futures 0.45 and then S&P 0.71%. So mukhang maganda yung closing natin dito mamaya. European markets, medyo drop si nagda-drop si European markets natin. So hindi sila parehas ni US futures. Tapos dito sa bandang Asian markets, mix tayo. Ayan, so may mga pero parang mas marami yung berde, no? Okay, so mas marami yung berde dito sa Asian markets. And then, ito yung pinaka-big news natin. Sa mga investors ng crypto, mukhang magiging investor muna. As of now, ayaw na mag-bounce sa 70K or 60K. So nag-drop siya, nag-breakdown ng konti, 57.67K si Bitcoin natin. Green siya ngayon, pero ang tingin natin is bounce lang to doon sa malakas na drop kanina. So Ethereum is 2.9 tapos si BNB is 554. Ewan ko kung dahil si ZZ, di ba? So parang meron na siyang sentence na 4 months. Alam ko 4 months yung niya prison sentence. So okay na yun, di ba? Kailan nagbayad siya ng 4 billion US dollar. So halos lahat siguro ng kita niya andun na
pinunta niya sa US. Ayan. So, okay sila ngayon, nagbabounce. Hopefully, tuloy-tuloy yan para makabawi yung mga cryptos natin. Ayan, maganda. Verde yung mga lumalabas. Kaya lang, alam natin na nag-drop naman yung price nitong si crypto natin. Okay? So, balik tayo dito. And then, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, nauna si ABS-CBN kaya pala. So, di ba naghanap tayo ng reason last week? Bakit pumipitik si ABS-CBN? Kasi ang sabi natin last week is nakabalik siya kay Channel 2. So, yun yung catalyst na tinitignan natin sa kanya last week. Kaya lang, sabi ni Miguel Camos, kung nabasa niyo yung tweet niya, yung malalaking candle na to, siguro dito, hindi natin alam kung dito or dito sa dalawang malaking candle na to is may buying na pala ng shares si Mr. Libiste. So yun na nga, naging catalyst natin sa breakout niya. Malakas na breakout is nag-close siya 18% at 5.1. So ganun din kaya gawin niya. Kagaya din kaya kay RCI kasi si RCI no bumili siya. Sabi natin dito sa average line na to. So halos mag 200%. So ngayon 130%, diba? Tubulugan na siya dito. Tapos si ABS-CBN naman, so sabi dun sa nabasa ko is 10 pesos. Kasi 100% din yung ginalaw nung RCI natin. Pero si RCI naman kasi is penny stock kaya medyo madaling itulad. Tingnan nga natin, 4.95 billion yung market cap niya tapos si RCI is mas mabigat pala itong si RCI natin. Roasan Company kasi 8.93 billion. So kaya lang but hindi o bumubuelo muna si ABS-CBN natin. So ilalagay ko na lang po dito sa 5.78 kasi speculative niyan si ABS-CBN dahil sa new investor natin sa kanya. Kailangan watch out na lang kasi overbought na yung mga indicators natin sa kanya. Okay? So yung ating pinaka-support is dito sa breakout level na 4.68. Parabolic na kasi wala tayong may drawing na trend line sa kanya kasi parabolic na yung galaw ng price action naman natin. So naging bullish na rin po yung ating MACD formation naman sa kanya. 18%. Grabe galaw. Okay? Next, FCG. So nandito sa mga small caps na ulit yung galaw ng mga stocks natin. So pabalik si FCG natin dito. So siguro dito mauntog ulit to. Ang tagal na niya dito sa trading range na from 0.6 papunta sa 0.75. So ano tingin nyo? Mauntog ba ulit tayo dito? Kasi ito yung pinakamalakas na niya na resistance. So tingin ko mauntog siya dito sa area na to. Malakas kasi resistance yan. Kung wala siyang net foreign buy. Kasi maliit lang, 2.68 million. So kayang-kaya niya mag-pull back pag nagbenta yung foreigners natin. So pinitik siya and then nag-up siya ng 7.69%. So very good. Yung RSI naging bullish, nag-up siya. So nag-break yung 50 level. And then na MACD formation natin is nag-bullish siya dahil yung blue line is umakyat ng konti dito sa red line natin. Okay, so interesting to see kung kaya niyang basagin to. Mas maganda makita kasi 0.87 yung next na resistance. Yun ay kung mabasa niya. Ayan, so depende na lang sa mga tagatulak natin, sa mga traders natin. With regards sa earnings, parang hindi pa siya kompleto, no? Hindi pa niya nilalabas pero parang positive naman yung first at saka second quarter niya last year. Kaya lang kulang pa siya. So hindi pa niya nilalabas yung mga earnings niya. So baka ilalabas na kaya medyo pinitik yung price action naman natin. Okay, next. STN, so flooring to, no? Kasi flooring natin is 30%. Watch out na lang kasi grabe naman yung falling knife natin dito. So pwede yata dito Fibonacci, no? Okay, so actually nasa saluhan pala ng Fibonacci itong si STN natin kasi yung 0.618 niya nandito. Kaya lang wala pa kasing reversal sign. So medyo delicate pa, di ba? Na pasukin si STN natin. So dito yung support 0.9. Okay, may volume ba? 8.81 million kaso puro selling naman yung volume natin. Hindi natin makita pa. Wait muna tayo ng candle siguro bago natin makita gumanda to. So bearish pa rin tayo kasi baka meron pa rin siyang drop kasi solid yung yung closing natin sa kanya. So nag-flooring pa yung price action kay STN. So watch out na lang po. So para to sa mga malalakas lang yung loob na sumalo ng falling knife natin. And then another falling knife natin. So medyo mababa na sa computation natin si Kep kasi ang kino-compute ko sa kanya
na fair value niya after ng dividends is 4 to 6 pesos. Pero nandito na siya sa bandang baba. So, okay. Psychological support is 4 pesos. Closing natin is flooring minus 30%. And then wala siyang net foreign buy. So, hopefully, yan yung bottom niya. Kung hindi, kapag bumagsak pa rin to bukas, is lugi naman yung mga bumili ng dividends niya kasi mas mababa na siya doon sa 200% na dividends na ibibigay niya last time. So mabigyan ka man 200% pero kung bumaba naman siya dito sa current price natin na 4 peso, lugi pa rin, di ba? So wala din siya masyadong volume kasi 579K lang siya. So interesting to see kung kailan magkaroon ng mga candles si Kep. Kasi puro flooring yung nakikita natin sa kanya. So ganyan talaga ka-risky kapag small caps yung mga stocks naman natin. Okay? So ganyan lang muna. Analysis kay Kep. C+, ayan, akala ko mag-ano siya dito mag magdo-double check muna dito sa 9.6 kasi 'di ba yung vlog natin dito sa Maya app natin. Ito yata ang bumili ako sa kanya dito. So 10.8 pa ngayon. Yung average ko sa kanya nung nakabili ako tapos ng Dow G yung galawan niya. Pero hindi naman natin binenta kasi in-expect na natin medyo mag-bounce C plus kasi uptrend naman yung galaw. Tapos very unusual, nagkatakutan dito after masabi na puro 100% yung mga earnings niya, 400%, yung annual earnings niya is bigla naman siya binenta. Pero good nga, naka-breakout siya dito sa resistance natin yan, around 11.2 na resistance. Kasi nga, meron siya nagtulak. May nagtulak sa kanya, 56.76 million. So medyo malaki yan. Kaya po pumitik yung price natin sa kanya. Ewan ko kung meron siyang good news. Pero ang tingin ko lang naman sa kanya is continuation ng rally natin. So next na resistance is 13. Ano ba to? Profit taking na ba o be-breakout tayo dyan? Kasi pag nag-breakout tayo dito, halimbawa 30, nag-breakout ka, double tap naman yung usapan dyan. So mas marami yung magti-take profit sa kanya dyan sa level na above ng 13.1 peso level natin. So support is 11.5. Medyo malakas yung swing natin. So watch out na lang kasi medyo malakas yung tagatulak natin sa kanya. So tingin natin magiging volatile itong galaw ni Plus. Magabang ulit tayo kasi nakabenta na tayo kay Plus naman. Okay, so okay pa naman. Okay pa naman kasi hindi pa naman overbought yung RSI. So ako naman, sinecure ko lang syempre, secure mo muna yung earnings mo. Kasi nga, halimbawa, yung ibang hawak natin, hindi naman maganda. Meron tayong pantapat dito sa earnings natin para kay Plus naman. Okay, so hindi pa naman siya overbought. Hopefully, mag-breakout siya dito sa 13 pesos kasi bumalik na yung investor naman natin sa kanya. Okay? So pa-bullish na rin, nag-start na maging bullish yung MACD formation naman. And then lastly dito natin, so ewan ko lang kung good catalyst yun technical wise, so nag-breakout na siya. Okay, good. Actually, tinitingnan ko lang itong price action niya is maganda. Okay naman talaga siya kasi breakout. And naging optimistic siya ng konti kasi syempre, lugi siya dati, di ba? And then, lugi pa rin naman, pero mas maliit na yung lugi. So, nag-expect ka na kumikita na kahit paano si dito natin, di ba? Kaya lang, ang pinaka, natin dito, bloopers natin sa kanya is magbebenta na naman yung shares. So, last time, merong bumili sa kanya, piso. So, kita pa rin siya, di ba? 100% pa rin yung kita niya. And then, most likely baka piso din yung ako ito lang ang ko sa kanya analysis. Baka piso din yung pagbebenta niya doon sa 2 to 3 billion na kailangan niya para daw sa expansion niya, di ba? So, anyway, tingnan natin kung ano yung gagalaw niya, price action pa rin naman. At ang pinaka next na resistance natin sa kanya is kasi last time nung may bumili sa kanya, nag-bounce siya, no? Nung may tama ba o hindi ko natanda yung last na galaw niya, dito ba yun o dito? Yung bigla tayo nag-spike kasi meron siyang investor na bumili sa piso. So malay mo, maging baliktad naman, maging catalyst sa kanya. Ayan. Pero alam mo na bibigat si dito natin kasi yung shares niya dadami na naman, yung public shares niya. Okay? So anyway, tignan natin kung anong gusto niyang gawin. Pero ilalagay ko na dito for any unusual spikes kasi alam mo naman si dito, di ba? Binabantayan ng maraming traders natin. Okay? So nag-close siya is 7.69% and meron siyang 4.86 million na net foreign sale dito sa
markets naman natin. Okay? So, okay, bukas natin makikita. Hopefully, berde si US market. And then, bumalik tayo dito sa MA 100. Pag hindi, ang tingin natin sa kanya for next week is meron tayong sideways na channel kay PSE natin. So, bukas, maganda makita ko anong gusto gawin ng markets naman natin. Kung itutulak ba siya or gagawing sideways muna yung galawan ni PSE. Okay po. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.